kababayan, eto, umpisahan na po agad natin etong ating talakayan mga kababayan dito po sa mga nakita nating balita. Pero bago tayo pumunta dito sa mga pag-uusapan natin mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka na yung mayabang na si Dado Clemente ay biglang nanahimik buhat mga kababayan nung nasampahan siya ng kaso nitong si General Torre? Dahil kung matatandaan nyo, sinampahan po mga kababayan ng kasong sedisyon etong si Dado Clemente mga kababayan nitong si General Torre dahil sa panghihikayat sa publiko na labanan mga kababayan ng gobyerno. At nung panahon na tinutuges ng ating mga law enforcer etong si Kibuloc, isa po sa nag-iingay mga kababayan at nanghihikayat na manlaban sa gobyerno ng ating mga kababayan etong si Dado Clementeng ito. So ngayon, inaksyonan yan mga kababayan at sinampahan ni General Torre ng sedisyon etong si Dado Clemente. Ang nakakapagtaka lang mga kababayan, di ba dati kung titingnan nyo, kapag ka, anyway, ay shoutout kay Ma'am Etelyn Solisa, thank you po sa pakape, thank you po. Kapag ka mga kababayan, etong si Dado Clemente may napapansin, karakay po yan nagla-live. Tapos magmumura, mga kababayan, at maninira laban sa gobyerno at manghihikayat sa mga kababayang Pilipino po natin na labanan ang gobyerno at makipagmatigasan sa gobyerno. Pero nakakapagtaka ngayon mga kababayan, konting araw na nga lang magpo-post na ako ng missing Dado Clemente. Nakakapagtaka mga kababayan, buhat nung na-filean siya ng kaso ni General Torre, nanahimik na etong si Dado Clemente at hindi na po mga kababayan nagla-live sa kanyang YouTube channel. Kaya pala kung titingnan nyo, yung mga taga-suporta nitong si Dado Clemente, lalo na yung kasama po niya mga kababayan, yun na lamang yung nagsasalita. At ito pong si Dado Clemente mga kababayan, hindi na po nagsasalita. So pakinggan natin etong binibitawang salita ng isa sa mga kasamahan po niya mga kababayan, kasamahan nitong si Dado Clemente na bumibira din sa gobyerno at nananawagan na mag-aklas mga kababayan at labanan ang ating gobyerno. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan ng komento nitong si Commander ng FGF na nagsalita na mga kababayan pagkatapos daw kasuhan ni General Torre etong si Dado Clemente. So pakinggan po natin. Huwag niyong intindihin yung kaso na yan. Kasi hindi nga tayo lawyer pero nakakatawa yung pinail lang kaso ni Torre. Hindi ka nga abogado eh. Hindi ka nga abogado kaya hindi mo alam na yung ipinail na kaso laban dito kay Dado Clemente ay mabigat. Alam nyo kasi mga kababayan, yung panghihikayat sa mga kababayang Pilipino po natin na labanan ng gobyerno, parang pinagtaksilan mo na rin ang Pilipinas, lalo na kung ang panghihikayat mo labanan ng presidente ng Pilipinas at ibagsak mga kababayan ang presidente ng Pilipinas. So ngayon kung titingnan po natin, akala kasi siguro nila yung sedisyon mga kababayan basta-bastang kaso lamang po. Hindi po nila alam mga kababayan na yung kasong isinampa ni General Torre napakabigat ng nakaakibat mga kababayan na pwedeng harapin nitong si Dado Clemente. Alam niyo mga kababayan, ayaw kong sabihin na kapag ka tumataas yung emosyon nitong si Dado Clemente, nagiging bobo po siya. Bakit mga kababayan? Kasi hindi po niya mga kababayan nauunawaan na yung kanya mga sinasabi na pagbabanta sa buhay ng presidente, panghikayat na labanan ng gobyerno ay labag po sa batas. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang kasong ginawa ni Torre ay isang harassment lamang. Una, sirain ang leadership doon sa mga... Yan kasi ang problema sa kanila mga kababayan Kapag ka sila ang sinasampahan ng kaso, sasabihin nila panghaharas. Ang problema kasi dito kay Dado Clemente, napakayabang po niya mga kababayan. Bira siya ng bira sa ating presidente, tinitira niya si PBBM, tinitira niya, pinagbabantaan niya ang buhay ng mga tao na nagtatanggol sa ating gobyerno. Tapos kapag ka sinampahan ng reklamo, idinaan sa legal process, sasabihin po nila mga kababayan, hinaharas, panghaharas lang daw yung isinampang kaso ni General Torre laban po dito kay Dado Clemente. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka bakit nananahimik si Dado Clemente ngayon? Kasi nakakita siya ng katapat. Akala niya kasi mga kababayan, malaya niyang nagagawa yung gusto po niya, malaya niyang pagbantaan yung buhay ng ibang tao at malaya siyang manghikayat na manggulo. Ano po, na may sumama sa kanya na manggulo at guluhin ang pamumuno ni PBBM at sirain ang gobyerno mga kababayan. Pero hindi niya alam
na may tao palang papalag sa kanya at tuturuan siya ng leksyon. Kaya nga kung mapapansin nyo, dapat si Dado Clemente nagsasalita ngayon pero anong ginagawa niya? Wala, nananahimik po siya kasi nga mga kababayan, nakakita siya ng katapat. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Mga kagrupo namin na kulang sa kalaman sa batas. Pangalawa, yung taong bayan na kulang sa kalaman ng batas, ayan na. Kinasuhan na si General Dado. Pero kami, natatawa lang kami. Hindi nga ako nakaramdam. Hindi kung natatawa ka, bakit ka nag-e-explain? Di ba mga kababayan, alam nyo kasi, kung yung tao pinagtatawanan lang yung isinampang kaso ni General Torre mga kababayan, bakit kailangan nila magpaliwanag? Bakit nyo sinasabi ngayon na hinaharas itong si Dado Clemente kung pinagtatawanan nyo lang yung kasong isinampa ni General Torre laban dito kay Dado Clemente? Bakit masyado kayong affected? Kasi hindi nyo akalain na may makakatapat yang kayabangan ni Dado Clemente. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kung hindi kami dalawa nakaramdam ng takot, bagkos tumapang kami Nako! para to represent our republic, to represent the Filipino people. Hindi namin kailangan ng katulad nyo. Sa totoo lang mga kababayan, hindi natin kailangan ng katulad nila na walang ibang ginawa at itinanim sa isipan ng taong bayan kung hindi magalit ang taong bayan sa kasalukuyang administrasyon. Hindi natin kailangan ng mga taong panggulo dito sa Pilipinas. Alam nyo kung titingnan nyo mga kababayan na saglip na nakakatulong yung ginagawa nila, hindi. Bakit? Kasi mas lalo lang nilang pinapalabo yung sitwasyon mga kababayan sa panahong ito ngayon. Dahil yung mga pagmumura ni Dado Clemente, panghihikayat, na mag-aklas labanan ng gobyerno, ipatumba yung mga taong nagpapaliwanag sa mga kababayan natin na huwag magalit sa gobyerno, hindi po nakakatulong yan. Kasi mga kababayan, tama nga yung sinasabi ni Atty. Libayan kapag kasi tumataas yung emosyon ni Dado Clemente mga kababayan, bumababa yung kanyang pag-iisip ng tama. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Lalo kaming tumapang dahil alam namin, wala nang inaasahan ng sambayan ng Pilipino tatayo laban sa tiwaling namumuno sa gobyerno kung hindi ang Filipino Guerrilla Forces. Dati nga, ang daming hindi naman kayo tumayo. Dati nga, yung may issue ng pharmaceutical scam, mga kababayan, yung Pharmalim. Hindi naman sila nanindigan ng ganyan. Hindi nyo nakita na nagmura itong si Dado Clemente at pinupuna ang gobyerno, pamumuno ni Duterte nung panahon na talamak ang korupsyon. Mga kababayan, at nung panahon na kahit may pandemya, talamak ang pagnanakaw sa gobyerno. Hindi nga nila mga kababayan ma-question at nung mga panahon ay tinutumba yung mga kababayan Pilipino natin, tahimik etong mga ito. Kaya nga nakakapagtaka yung biglaang pagsasalita nila ng hindi magaganda laban sa gobyerno mga kababayan. Kasi nga naman, kapag kasi mga kababayan, kaalyado ka ng mali at pinagtatanggol mo yung mali, talagang magsasalita ka kahit mali yung sinasabi mo Kaya nga mga kababayan, kung hindi mali ang mga sinasabi ni Dado Clemente, bakit siya sinampahan ng kaso? Yan kasi ang tanong dyan mga kababayan, lalo na doon sa mga taga-support ng DD-shit nitong si Dado Clemente. Kung hindi mali ang mga pinagsasasabi nitong si Dado Clemente, bakit siya sinampahan ng kaso? At ang nakakapagtaka pa dito, buhat nung nasampahan siya ng kaso, bakit siya nananahimik? Konting panahon na nga lang, magpo-post na ako mga kababayan na missing Dado Clemente. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Paninindigan namin yan. Paninindigan namin yan mga kaibigan. Kami ni Supremo, pinag-aaralan namin paano ang solusyon sa ating bansang Pilipinas. Pero yung mga gago dyan sa gobyerno na binabayaran ng taong bayan, nung ubos ang kaban ng bayan, wala silang pakundangan, paglustay ng pera. Yung nangyaring nakarang rally, 10 billion pesos na ginamit dyan sa rally. Ano bakit yan? yung iglesia ba, mayroon ba silang 10 billion from yung ginastos na yan? Wala. I-aksaya ba nila 10 billion? Hindi. Aling rally yung tinutukoy nito mga kababayan na 10 billion daw yung inubos. Ang alam ko kasing gumagasto sa rally, walang iba kung hindi yung kampo nila. Yung pagpunta-punta ni Dado Clemente mga kababayan doon sa Edge Shrine, sa tingin nyo ba hindi sila naabutan doon? Kung yun nga mga hinakot mga kababayan, binigyan ng tigli 500 piso, ano po, kinurap nga lang yung 200 mga kababayan, eto pa kayang si Dado Clemente? Yung pagsisigaw-sigaw nila mga kababayan daw, sa tingin nyo hindi sila naabutan doon? Lalo na mga kababayan,
nung mga panahon na umarkila sila ng dating artistang bata na nalaos. Sa tingin nyo, hindi binayaran yung batang yon? Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, etong mga pinagsasasabi nilang ito na meron daw bayaran, nagkabayaran daw do sa rally na ginastusan ng 10 billion mga kababayan, ang alam lang natin na nagbabayad sa rally sila. Kasi nga, may mga tao na mismong nakuhanan at naibalita pa ngayon mga kababayan at napanood nyo na talagang inaabutan ng tigpa 500 pesos. Ano po, so kung yun nga mga tao na normal, naabutan ng tigpa 500 pesos, eto pa kaya mga ito. Pagpatuloy pa natin. So Marcos pa rin ang kumilos para sa peace rally na yan. Para iparating nila sa sambayan ng Pilipino na ang nagkondukto ng peace rally ay para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. Pwede ba magkasundo yung grabing ginawa nila kay Inday Sara? Napakatanga naman ng ating Vice President kung tatanggapin niya ang challenge na magkasundo. Gago kayo. Ano akala nyo? Kayo lang yung nag-iisip? O yan, makinig yung mga taga-INC, yung mga taga-Iglesia ni Cristo, yung mga kapatid natin dyan. Pakinggan nyo yung sinasabi dito kasi ang panawagan ng INC mga kababayan, yung peace rally ng INC magkasundo na itong si PBBM at saka itong si Fiona, si Sara Duterte. Pero ang sabi nito mga kababayan, malabo na daw magkasundo pagkatapos daw ng ginawa dito kay Sara Duterte. Tinawag niya pang mga gago yung nananawagan na pagkasunduin itong presidente at saka itong vice-presidente. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan saglip na tanawin na utang na loob, ng mga kampo, nitong si Sara Duterte yung ginawang rally ng INC mga kababayan, minamasama pa nila. At sinasabi nila na kagaguhan lang yung isinasagawang rally na yun kasi nga malabong magkasundo daw etong si Sara at etong si PBBM. Talagang malabo nga mga kababayan dahil nga si Sara hindi marunong magpatawad. At kapag ka nagalit siya, hanggang sa ilalim ng hukay na mga kababayan. Kaya siguro nasasabi to ng kampo nitong si Sara Duterte. Pero dapat mga kababayan, tanawin nilang utang na loob yung ginawa ng Iglesia ni Cristo. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Hindi nag-iisip ang aming pusong damdamin. Mga kababayan, kung ano ang inyong reaksyon sa nangyari ngayon at yung pagkandak nila ng harassment sa ating namumunong Pilipino guerrilla person na si General Dado. Hindi, talagang may topak lang yung boss mo. Hindi, sa totoo lang mga kababayan. Kaya siya nasampa ng kaso, hindi kasi siya nag-iisip. Talagang may topak yung boss niya. Hindi siya hinaharas mga kababayan. Yung ginawa ni General Torre na pagsasampa ng demanda na sedisyon laban dito, kaya Dado Clemente mga kababayan, idinadaan lamang po sa legal na proseso. Kasalanan ba mga kababayan ni General Torre na sa sobrang lakas ng topak nitong si Dado Clemente, nakapagbitaw ng mga salita at mga pagbabanta mga kababayan laban sa buhay ng presidente at laban sa gobyerno. Hindi naman kasalanan ni General Torre yun. Ang sa kanila, inaaksyonan lang nila mga kababayan yung mga pinagsasasabi nitong si Dado Clemente at idinadaan po nila sa legal. Siyempre mga kababayan, etong si General Torre hindi naman katulad ni Dado Clemente mag-isip. Si Dado Clemente kasi may pagkautak kriminal. Kasi yung nag-iisip ng masama laban po sa iba, utak kriminal yan mga kababayan. Si General Torre, gusto niya lagi nasa due process. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So, nakakalungkot. Pero anyway. Akala ko ba masaya kayo, tinatawanan nyo, bakit nalulungkot kayo? Eto mga kababayan, di ba pinagtatawanan na nga lang daw nila yung isinasampang reklamo mga kababayan laban dito kay Dado Clemente, pero nalulungkot pala kayo. Sabi nyo kanina, pinagtatawanan nyo lang. Alam nyo kasi mga kababayan, may kasabihan tayo na yung mga sinungaling nahuhuli din sa kanilang mga bibig. Tingnan nyo, sinasabi kanina, pinagtatawanan lang nila yung demanda ni General Torre, pero deep inside nalulungkot pala sila kasi naidemanda etong si Dado Clemente. Anyway, shoutout Shoutout kay Daniel Dumasig, mega love shoutout Anyway, huwag kayong mag-alala. Ang kailangan lang namin inyong suporta. Kung hindi man sa pisikal, panalangin ang amin na ang ating bayan ay maiyahon sa kaputikan o sa kaputikan. Dahil
ang namumuno ay ang pag-iisip na putik ang kanilang utak. Ito, wait lang mga kababayan, may pakikita lang ako sa inyo. May nakita kasi akong video kanina. Tingnan nyo kung gaano sila kawalang paninindigan sa mga binibitawan nilang salita. Asan ba yung nakita? Ito. Tingnan nyo ang pinananawagan nila dito, ano yung sabi ni Dato Clemente dito at saka nitong nagsasalitang ito mga kababayan ito. Wait lang, hindi yan. Nitong nagsasalitang ito, mga kababayan, pakinggan nyo yung sabi nila dito Yan. BBM? BBM, Inday Sara. Saludo na kami sa inyo. Good. Okay, tanyo, kung gaano kayo ka-plastic. Sinasabi nito mga kababayan, ito nagsasalitang ito, na malabo na daw magkasundo, etong si Sara Duterte mga kababayan at saka daw itong si PBBM. Pagkatapos daw lahat ng ginawa, kay Sara Duterte. Pakinggan natin yung sinasabi nila dito. Good. Bati na lang kasi kayo. Bati kayo para hindi na magkagulo ang bansang Pilipinas. Bati na lang kayo para hindi magkagulo. Para hindi na rin. Pero yung kayamanan na ninakaw nyo, ibalik nyo Yung kayamanan, hindi ako mabayag, hindi nyo ibalik sa taong bayan. Bibitahin pa rin ba yung mga politiko? Ay, pabigyan natin kung sabi ng taong bayan. Pabigyan natin, pero ibalik ang kaban ng bayan. Kita nyo yung pinananawagan ng mga ugok na to dito. Tingnan nyo mga kababayan. Magkasundo na daw yung dalawa. Tapos ang sinasabi niya dito, malabo na daw magkasundo kasi mga kababayan, pagkatapos daw lahat ng ginawa dito kay Sara Duterte. Pero ipinananawagan nila dito, ito bago lang tong video na to 11 days ago lang to mga kababayan. Pinananawagan nila dito, magkasundo na yung dalawa. Tapos sasabihin nyo sa mga live ninyo na wag na magkasundo, malabo na magkasundo. Di ba kaplastikan yan? Kaya nga mga kababayan, hindi ako naniniwala sa ipinaglalaban ng mga ito. Kasi mga kababayan, kung talagang mahal nila ang Pilipinas, hindi na sila manghihimasok at makikialam. Hahayaan na nila mga kababayan na lumabas at manaig yung katotohanan. Kasi nga naman, eto ang pinagmulan lang lahat ng bagay na ito yung confidential funds ni Sara Duterte na hindi niya maipaliwanag. Yan lang ang pinagmulan niyan mga kababayan, kaya nga hindi siya nabigyan ng confidential funds. Alam niyo ba mga kababayan na ito gisingin natin yung mga didishit dyan na hindi marunong mag-isip. Alam niyo kung si Sara nabigyan ng confidential funds ulit, at kung si Sara nasunod yung gusto ni Sara na budget na 2 billion, sa tingin niyo mag-iingay ang mga Duterte? Kaya tanong lang naman mga kababayan, sa tingin niyo mag-iingay ang mga yan? Sa tingin niyo ilalabas pa kaya ni Digong yung mga ginagamit nilang black propaganda, mga kababayan, na record daw ng 2025 budget kung nasunod mga kababayan at naibigay yung 2 billion na hinihingi na budget ni Sara Duterte sa kanyang opisina, at kung si Sara Duterte ay nasa DepEd pa rin at nabigyan ng DepEd ng malaking halaga ng budget, sa tingin niyo mag-iingay pa rin yung mga yan? Hindi na mga kababayan, kasi naibigay yung gusto po nila. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, kaya nag-iingay ang mga ito, yung mga kaalyado ni Sara Duterte at itong mga Duterte mga kababayan, kasi hindi na isa katuparan yung gusto nilang mangyari, yung kumamal na mga kababayan ng kumamal ng pera ng mamamayan. Tapos kapag tinanong mo, sila pa ang galit. Diba? Ngayon, ito ulitin natin ng isa. Tingnan nyo kung gaano sila ka-plastic dito. Yan. Pwede ka lumapit. Lapit ka lang. Salta ka, ano yan? Okay. Video. BBM? BBM, Inday Sara. Saludo na kami sa inyo. Good. Bati na lang kasi kayo. Bati kayo para hindi na magkagulo ang bansang Pilipinas. Bati na lang kayo para hindi magkagulo. Para hindi na rin. Pero yung kayamanan na ninakaw nyo, ibalik nyo Yung kayamanan, hindi ako mabayag, hindi nyo ibalik sa taong bayan. Bibitahin pa rin ba yung mga politiko? Ay, pabigyan natin kung sabi ng taong bayan. Pabigyan natin, pero ibalik ang kaban ng bayan. Ibalik ang kaban ng bayan. Hindi ako mabayag doon. Okay. Kita nyo kung gaano ka-plastic sila, tapos sasabihin ngayon dito na malabo na magkasundo, pero ipinananawagan nila na magkabati na daw. Di ba ka-plastikan niyang ipinaglalaban ng mga yan? Sarili nila ang pinapriority nila bago ang bayan. So dapat hindi sila pumasok ng politika. Okay, yun lang muna gusto namin parating sa inyo. General Torre, sinabi ko nga sa inyo kahapon na sinimulan mo ang gulo
magtatapos tayo sa gulo kung nais ninyo. Mahirap hamunin si General Torre, mga kababayan. Mahirap hamunin si General Torre kasi si General Torre trabaho lang. Walang personalan. Eh ngayon, kung mamemersonal kayo, nakita nyo naman kung anong kalidad meron si General Torre. Kita nyo naman yung taong imposibleng mahuli na sinasabi nilang son of God, eh nahuli. Nahuli sa mga kamay, mga kababayan ni General Torre. Kaya nga kung titingnan natin, mahirap kasing hamunin etong si General Torre na pagbabantaan nyo na inumpisahan, magkakagulo. Alam nyo, sa totoo lang, kung talagang mahal nyo ang Pilipinas, iisipin nyo ang kapakanan ng Pilipinas, hindi yung kapakanan ng mga boss ninyo. Eh kasalanan ba ni General Torre kung matabel ang dila niyang si Dado Clemente? Eh siguro naman, mga kababayan, ang may kasalanan na nun eh hindi na si General Torre kung bakit nasampahan ng kaso etong si Dado Clemente. Kung hindi, etong si Dado Clemente kasi masyadong matabel yung dila niya. At walang pakundangan kung magmura at magsalita ng kabastusan, mga kababayan, laban sa gobyerno. Diba, ipagpatuloy pa natin. Pero kung nais ninyong mapayapang pag-uusap at paglisan ng ating bangag na presidente dyan sa Malacanang. Kasi tapos sasabihin mo, saludo ka kay PBBM. Saludo ka doon sa dalawang leader. Ngayon, tinatawag mong bangag. Eh, di ba, plastic ka? Kaplastikan, mga kababayan. Kanina, ipinananawagan nila na magkasundo na. Sinasabi pa niya na saludo daw sila. Tapos ngayon, tinatawag mong bangag. Ang taong bayan ay hindi titigil katulad ng nangyari sa kanyang ama. Hindi tumigil ang sambayanang Pilipino hanggat hindi napatasik ang kanyang ama. Ganun rin ang gagawin Kaya nyo ng ba? taong bayan. Nakailang edges ring na kayo. Ano yung ginawa nyo? Nakailang edges ring na kayo? Nakailang rally na kayo sa EDSA? Ano ang ginawa nyo? Nag-iwan lang kayo ng mga masasangsang na amoy doon. Nanalo ba kayo? Nagtagumpay ba kayo? Hindi. Kasi nga, alam nyo, ayaw na ng taong bayan ngayon yung mga ganyang klase ng galawan. Sawa na ang mamamayan ngayon sa mga puro rally-rally na ganyan. Katulad niyang pinaggagawa ninyo na mali naman niyang ipinaglalaban ninyo. Alam nyo, matutuwa pa ang taong bayan ngayon kung sasamahan nyo kami na patalsikin yung si Sara Duterte sa kanyang pwesto kasi hindi na siya karapat-dapat. Mas matutuwa pa ang taong bayan ngayon kasi hindi niya maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Alam nyo kasi, mga kababayan, sa totoo lang, ang ipinaglalaban natin dito yung interest ng mamamayan hindi yung interest ng mga kaalyado ng mga ito. Diba, ipagpatuloy pa natin. Ha? Ganun ang gagawin ng taong bayan. Hindi titigil. Ang lalim ng buntong hininga. Yan ba yung masaya, mga kababayan, na pinagtatawanan lang yung idinimanda ni General Torre? Bakit napakalalim ng buntong hininga nitong spokesperson ni Dado Clemente? Bakit hindi mo mapalabas yung boss mo at pagsalitain mo uli at sabihin mo na murahin ulit ang gobyerno? Kasi, mga kababayan, sa totoo lang, siguro na-realize din ni Dado Clemente na nagkamali siya. Kasi, mga kababayan, lahat ng mga sinabi niya may consequence. Talagang lahat yan may kapalit na kaparusahan. Lalo na at napakaraming beses niya na pinalahura, pinagmumura etong si PBBM at pinagbantaan yung buhay ng mga vloggers na nagbibigay lang ng kaliwanagan sa isipan ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, Dado Clemente, eto na yung karma mo. Ipagpatuloy pa natin. Mabuti na lang at nanindigan kami para sa taong bayan. Kaya taong bayan, isipin ninyo at sabihin ninyo kung ano ang mali naming ginagawa. Sabihin niyo kung anong maling ginagawa namin. We will only ang mali nyo, nagpapakatanga kayo sa kabubuhan. Yan ang mali ninyo. Mali yung dinidepensahan ninyo, mali yung ipinaglalaban ninyo at hindi interes ng mamamayan yan. Kasi kung talagang alam ninyo sa sarili ninyong tama ipinaglalaban nyo, sana hindi kayo kumampi sa mali. Alam nyo naman na interes ng mamamayan yung pinag-uusapan dito na dapat masagot kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Tapos ngayon, ididepensa nyo yung tao na hindi maipaliwanag kung saan niya dinala ang pera ng taong bayan. Ibig sabihin, hindi para sa taong bayan niyang ipinaglalaban ninyo, para lamang sa pagdepensa ninyo kay Sara Duterte yan. Hindi para sa interes ng mamamayan.
Diba, ipagpatuloy pa natin. express our sentiment regarding sa nangyari sa ating bansa. Kami ay representative. We only represent our kababayan. Ano ang kanilang mga hinanaing? Kami ay tagapagsalita lamang. Kaya kayo mga bayarang vloggers na bulag at bingi. Bulag at bingi. Ha? Pag kinopyan nyo yung aming vlog, sana lahat ng vlog namin, huwag nyong ikakat. Huwag nyong ikakat, ha? Ay, ito, hindi ko to kinakat, mga kababayan, ha? On the spot. On the spot yan. Ginagawa natin ang reaction. Huwag nyong ikat para totoo tayo, hindi yung plastikan lang tayo. Para malaman ng taong bayan kung saan talaga kayo. Sa bayan ba kayo o nasa bayarang position kayo? Mga kababayan, ha, alam nyo naman kung sino yung plastic. Diba? Yung plastic yung nagsasabing, magkasundo na kasi kayo. Tapos ngayon, mga kababayan, biglang sasabihin niya pa, saludo siya kay PBBM. May pasabi-sabi pa silang ganon. Pero ang ending, mga kababayan, tatawagin niya pala ding bangag. Tapos ang masakla pa, sasabihin niya, magkasundo na kasi kayo ngayon. Tapos sasabihin niya ngayon dito, malabo na daw magkasundo. Di ba kaplastikan yun? Ha? Vloggers na bayaran, bulag at bingi. Kaya bulag siya o bingi dahil hindi niya alam ang nangyari sa bansa na ubos ng kaban ng bayan dahil kinurap na ng ating Pangulong Marcos Jr. At ang tuwadkom, Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, nung panahon na natapos ang termino ni Duterte, talagang wala na halos kaban ang bayan. Wala na halos pera ang taong bayan. Bound pa sa utang ang bansang Pilipinas. Alam nyo, buti nga lang ngayon, napaupo si PBBM mga kababayan at unti-unting tinatrabaho yung mga naiwan na palpak nitong si Digong. Dapat nga magpasalamat pa kayo kasi nililinis mga kababayan ni PBBM ng bansang Pilipinas. Kaso nga lang ang problema, meron kasing dating presidente na hindi makamove on at gustong bumalik sa kapangyarihan. Kaya puro paninira sa kasalukuyang administrasyon ang ginagawa. At ang masakla pa nun mga kababayan na nakakaurat, sinusuportahan pa ng mga taong katulad ng mga ito. Pinagluloko nila. Pinagluloko nila ang mga invited resource speaker. General Wilkins, PME Maringal, pwede naman kayo makipag-usap sa amin. Manindigan tayo para sa tama. Yun ang kailingan ko sa Maringal class. Magkaisa tayo. At doon sa Kikirnel Graeldo, ang kanyang class na nasa active kayo, walang masama. Kung ang sentimento nyo lang ay ipinaramdam nyo lang na hindi tama ang nangyari, ay walang violation yan. Kasi we are also part of freedom of expression. Sarili mo yan opinion mo lang yan You did not mean giving a statement to include your organization. Opinion mo lang yung nilalabas mo. So that is considered as freedom of expression. Hinihikayat sila ng iba sa mga kasundaluhan natin na samahan sila mga kababayan sa kauratan nila. Alam nyo, hinihikayat nila yung mga kasundaluhan natin na samahan sila sa mali nilang ipinaglalaban. Lalo na samahan itong si Dato Clemente sa mali niyang pananaw sa buhay. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, sino ba ang utu-uto na sasama sa katulad ni Dato Clemente? Walang ibang ginawa kung hindi magmura ng magmura, murahin ng gobyerno at hindi natin alam kung ano ba ang talagang tunay na ipinaglalaban. Kasi puro mura lang yung naririnig natin sa kanya mga kababayan. Kaya nga siya naidemanda ng sedisyon dahil nang hihikayat siya na manlaban sa gobyerno. Hindi kayo nagsasalita in behalf of your organization. So, karapatan niyo yun. Iparating niyo, tama ba? Tama ba yung invited si Graeldo? Dahil ito nila dahil ayaw sa gustong mangyari ng mga huwadkom? Again, bayarang vloggers, you can be charged of libel. Magkaiba ang politician, magkaiba yung nasa gobyerno at individual person na sinisiraan nyo si Supremo na sinasabi ng gagang babae na yan at the other vloggers na si Viva Alicia. Ay, kasi alam nyo kasi, dapat di na kayo nagbablog kung balat sibuyas kayo. Kasi ang problema mga kababayan etong si Dato Clemente, napakagaling magmura. Pero kapag pinatulan naming mga vlogger, magdedemanda kayo ng libel. Kayo nga ang kademanda kung tutusin.
Kami mga kababayan, sinasagot lang namin yung mga paratang nila sa gobyerno. Tapos pagka sila, pinitik namin ng konti mga kababayan, magbabanta na ipapatumba kami, ipapapatay kami. Tapos ngayon, ididemanda naman kami ng libel. Alam nyo kasi ang problema sa inyo, kung ganyan pala kayo ng mga balat sibuyas at iyakin, kapag ka pinupuna, dapat di na kayo nagbablog. Dapat di na kayo naglalive ng kung ano-ano. At nagsasalita ng hindi maganda sa gobyerno. Sabi nga ng iba, huwag nyong gawin sa iba kung ayaw nyong gawin sa inyo. Ayaw nyo palang ginaganyan kayo, di dapat tumigil na kayo sa pagbablog nyo. Ganyan lang kasimple. Naapatalsik si Supremo, it because sa babae, it because nakita, gaga. Umalis sa serbisyo si Supremo dahil hindi niya nakakayanan ang sistema sa Armed Forces of the Philippines. Ayaw niya maging matawag siya na subversibo or rebelde. Rebelde ang pag-iisip. Pero yun ay para lang utak kriminal naman nga. Diba? Utak kriminal naman nga. Saka ba naman nagkatala, magbanta ka. hindi siya lalabas na kontrabida. Ninais niya na lang umalis sa serbisyo. Hindi niya kaya ang sistema. Tapos sasabihin ng dagan na ito na kulang sa research o talagang binabaliktad niya lang kaisipan ng taong bayan. Malinis na umalis si Supremo sa IEP bagkos hindi siya pinapayagang paalisin ni General Reyes. What I mean, General Enrile. Ha? Hinuhold siya. Because hinuhold siya dahil alam ni General Enrile ang kanyang effectiveness of leadership. Ayan. Cut na natin dyan mga kababayan. Napakinggan nyo ha yung kaplastikang pahayag nitong kasamahan ni Dado Clemente. Alam, kitang-kita nyo naman mga kababayan. Sabi niya kanina magkasundo na daw si PBBM at si Zara. Tapos ang ending mga kababayan, malabo na daw magkasundo. Di ba kaplastikan? Tapos ang isa pa dyan mga kababayan, siya ang nagdidepensa kay Dado Clemente ngayon. Kasi nga, si Dado Clemente mga kababayan, buhat nung nasampahan siya ng sedisyon ni General Torre, sinampahan siya ng kaso, hindi na po siya nagla-live. Hindi na natin siya nakikitang nagla-live. Wait, tingnan natin. Kasi mga kababayan, eto baka sabihin nung iba, eto kinakat lang natin ha. Galing po yan mga kababayan sa mismong YouTube channel ni Dado Clemente. Ayan o. Kung titingnan nyo mga kababayan, yung huling live niya, 5 days ago. And then mga kababayan, hindi na po nasundan yan. Hindi na po nasundan. Ito nga ang post niya na video, 11 days ago. Tapos 8 days ago. Wala na siyang live. Mga kababayan, kumbaga, hindi natin alam kung nasa saan na etong si Dado Clemente. Pero mga kababayan, ang sigurado dyan, baka sa isang araw magpo-post na tayo ng missing Dado Enriquez Clemente. Kasi wala na mga kababayan hindi na natin mahagila pagkatapos niya magbanta sa buhay namin mga vlogger, pagkatapos niya mga kababayang gumawa ng mga pagmumura, pambabalahura laban sa gobyerno, biglaan po siyang naglaho. At hindi na natin alam kung nasa saan na etong si Dado Clemente.